loves us. And short story lang, itong How He Loves Us was written and composed by John Mark Millan. Paano niya nasulat to? Isang araw, na-aksidente yung best friend niya. Nagkaroon ng injury because of car accident. Then eventually, sabi dun, sa pagkakakwento niya, that night, isang gabi, isang araw, namatay yung kaibigan niya. Then, natulog siya, sabi ni John Mark. Pagkagising niya, parang di niya alam, di niya makwento, hindi niya ma-express. May frustration, nalulungkot siya. Kasi yung best friend niya namatay. Then, meron sa loob niya na parang gusto niyang sumulat ng kanta, ng worship. And si John Mark kasi, singer siya, composer. And it was 13 years ago nung naisulat niya yung How He Loves. How He Loves. And matapos na maranasan ang matinding sakit, pagkalito, nang mamatay ang isa niyang matalik na kaibigan. And dito niya naisulat, out of frustration, galit, asking God, bakit Lord? Ngunit sa gitna ng lahat ng yon, pinakita sa kanya ng Diyos ang isang katotohanan. Kahit hindi natin maintindihan ang nangyayari, hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Amen. Marahil ilan sa atin ngayon ang may mga ganitong tanong sa Panginoon. Lord, bakit nangyayari to sa akin? Panginoon, anong ginagawa mo sa buhay ko? Hallelujah, Jesus. I pray that the Holy Spirit is speaking to you right now. Lord, paano ako makakaalis sa sitwasyon ko? Marami ka pang katanungan sa Panginoon. Marahil ikaw ay nalilito sa direksyon ng iyong buhay, nahihirapan bilang breadwinner ng pamilya mo. Di mo alam kung anong course, kurso, trabaho, negosyo. Di mo alam kung ano yung tatahakin mo. Ang dami mong gustong gawin sa buhay. It's very overwhelming. Napupuno ka na. Problema, choices. Maring ikaw ay pagod, stress, depressed, puno ng anxiety, guilt, shame, hopelessness. But kapatid, I tell you right now, ano man ang sitwasyon mo ngayon, nais na ipaalala, God wanted to remind you, anak, mahal kita. God loves you. Kapatid, receive it. Pwede po bang ilagay yung iyong mga kamay sa iyong puso? God loves me. Receive it. Declare mo, God loves me. Receive it in the name of Jesus. Receive it. May pinapakitang vision sa iyong Panginoon. May pinapakitang picture. May prayer na pinapabukas sa bibig mo ngayon. And God is speaking with you right now. Don't hold back. Kapatid, hindi nakadepende ang pagmamahal ng Diyos sa kalagayan mo. Hindi ito nakabase sa performance mo, sa tagumpay, sa mga pagkakamali mo. Mahal ka niya sa mga panahong galit ka, frustrated ka, o malayo ka sa Kanya. Hindi ka tinatawag para husgahan. Tinatawag ka niya para lumapit. Tinatawag ka niya sa pagsuko, pagtitiwala,
at muling pag-aalala sa pag-ibig na ipinakita niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus na iyong tagapagligtas. Sabi sa Romans, but God, His great love for us, He showed His great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. Habang makasalanan tayo, habang malayo ka, pinili na niya tayong mahalin. Sabi sa 1 John 3:16, this is how what love is. Jesus Christ laid down His life for us. Ito ang tunay na larawan ng pag-ibig. Ang buhay ni Jesus na kusang ibinigay niya para sa'yo. He gave up His life. He shed His blood for you, even you are a sinner. Hallelujah, Jesus. Church, God loves you. Ilang beses ka nang umalis, ilang beses ka nang nagkamali, nadapa, pero mahal ka pa rin ng Diyos. And God is asking you to repent, is asking you to come back, to worship, to serve God. Hallelujah. Jesus. If His grace Hallelujah, is Jesus. an ocean, we will all sink it. When heaven meets earth tonight, unforeseen is in my heart turns violently inside of my chest. I don't have time to maintain this regret when I think about the way He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. He loves us. Oh, how He loves Yes, declare us. it. God loves you. God loves you. Hallelujah. Kaya ngayong oras na ito, mga kapatid, kung ikaw ay may dinadalang bigat, sakit, pangamba, o mga tanong na matagal mo nang kinikimkim, I invite you to pray right now. Invite you on your own words. Isuko mo sa Panginoon. Come back to God. Hayaan mong yakapin ka ng kanyang banal na presensya. Hayaan mong ipaalala niya sa iyo ang katotohanan na no matter what you have done in the past, no matter what you are facing, no matter how broken you are or how broken you feel right now, God loves you. At ang pagmamahal na yun ay napatunayan sa cross through our Lord Jesus Christ. And God is calling you na bumalik. Kapatid, balik. Balik ka sa prayer, balik ka sa devotion, balik ka sa discipleship, balik ka sa pagla-life group. Balik ka kay Lord kasi mahal na mahal ka niya eh. Ang daming beses mo na siyang na-reject, nilagpasan, tinakbuhan, but
still because of His grace and mercy, nandito ka. Come back to God. Hanggat may pagkakataon, hanggat buhay ka pa, hanggat nangungusap pa ang Panginoon sa'yo, come back to Jesus. Raise up your hands, raise up your voices, kneel down, bow down to Him, humble your heart. Balik ka lang sa Panginoon, kapatid. And sabayan niyo ako sa panalangin ito. Samahan niyo akong manalangin, kapatid. Panginoong Jesus, salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig. Salamat dahil kami ay makasalanang pinili mo. Kaming mahalin at iligtas. Ngayon, isinusuko namin sa iyo ang aming mga takot, sakit, pagod, kalituhan, at mga pasanin. Tulungan mo kaming maranasang muli ang iyong pagmamahal at biyaya. Declare this. Ideklara mo. Ibalik mo ang aming pag-asa. Ibalik mo ang aming kapayapaan. Ibalik mo ang aming pananampalataya. Ibalik mo kami sa inyo, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Palakpakan natin ang Panginoon, Lord. Thank you. Thank you so much, Jesus. Thank you, Father. Salamat, Panginoon Jesus. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Sa araw na ito, nawa, Panginoon, ang bawat isa ay makaranas ng pagmamahal mo, ng katagumpayan, makaranas at ma-receive ang word mo. Tulungan mo kaming makinig. Ihanda mo ang aming mga puso't isipan na tanggapin ang salita mo. Lord, be with us. Use our pastor to preach your word. Use him. At ikaw ang ma-honor at mag-glorify, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Come on, kapatid, palakpakan po muli natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. All this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Let's settle down. Ayan. Pwede na po tayong umupo. Ayan, habang nagsisettle down tayo, yan, ready nyo na po yung mga ballpen, notepad, Bible. Nabawas ako doon. And ready nyo na po. And ayan, ready na ating pastor. And yes, of course, and to preach the word of God and share His goodness, please welcome our very own pastor, Pastor Melvin John Feribaldo. Ayan. Hello, hello. Ayan, magandang hapon po sa bawat isa. Pakibati nga po yung katabi mo. Ayan, magandang hapon. Ayan, pakibati naman yan. Ayan, habang nagpupunas yan ng luha, pakibati. Ayan. Ayan, pakisabi, maganda ka pa sa hapon, pogi ka pa sa hapon. Ayan. Baka hindi pa yan na-appreciate ngayong araw. Ikaw yung una mag-appreciate sa kanya. Diba? Praise the Lord. Ayan. So, salamat po, Panginoon. Grabe. Kahit po, alam nyo, nagbabadya yung ulan. So, praise God. Narito ka. Pakisabi sa katabi mo, praise God. Narito ka. Ayan. Diba? Kahit medyo, alam mo yon yung panahon po, tag-ulan na tayo. Tama po ba? Ayan, kagabi, grabe. Akala ko, tatamaan na kami ng kidlat. Ayan, ganun ba kayo kagabi? Grabe, ang lakas po ng kidlat, ano? And again, magandang hapon po. We are now on our second Sunday ng June 2026. Ibig sabihin, pangalawang araw, pangalawang Lunes na bukas ng mga estudyante. Tama po ba?
Okay, sino yung mga magulang dyan na gumising na naman ng maaga para asikasuhin yung kanyang mga anak? Ayan, si Mami Mila. Mami Mila, kumusta po? Ayan, maaga na naman yung gising para sa... Hello. Ayan. Di ba? Alas 4 yung mga magulang. Ay, yung mga estudyante, anong oras yung gising nyo ngayon? Ayan, yung mga estudyante, meron na ba? I think sa BSU, sa katapusan pa, tama po ba? Ayan, pero may mga schools na nagbalik na. Ayan, so welcome back to school. Ayan, ayan, medyo may effects tayo. Baka bigla po akong kumanta. Hello, hello. Ayan, tanggalin po natin yung effects. Ayun nga po, for this month, ayan, after ng anniversary natin, isang napakagandang series. Actually, hindi po ito local na series po ng San Jose. This is a series from national po. So, buong YRAC po, all over the Philippines and the world, ito po yung pinag-uusapan. Okay? So, this is a topic telling us kung paano tayo ay naging isang victorious o matagumpay na warrior. Diba? Pakisabi sa katabi mo, mandirigma ka pala. Ayan, pakicheck yung mukha. Ayan, di ba? Mukha mandirigma, di ba? Alam niyo po, last week, as we remember, natutunan natin na lahat po pala tayo ay parte ng isang gera. Tama po ba? Natutunan natin na merong puwersa, merong kalaban, na meron ding mga schemes o mga, alam mo yon, sa araw-araw ng buhay mo, meron palang nagbabadya at nagtatangkang sirain ka. Diba? Merong kingdom of darkness at na-realize natin that we are in a spiritual warfare. Tama po ba? And bilang Kristiyano, tinawag po tayo na tumayo, labanan itong kalaban at mamuhay sa victory na naipanalo na po sa atin ni Jesus. But today, we will be talking another topic na kailangan din nating maintindihan. Last week, nakita natin na may laban, may gera. This week, we will talk about the battle that we need to win. Ngayong alam mo na may gera, ngayong alam mo nang may laban, ang tanong naman ngayon, ano ang laban na dapat kong nilalabanan? We need to properly choose our battle. But before we continue, samahan niyo po ako manalangin. Let's close our eyes. Father, we thank you for this day. We thank you, Lord, sa favor, sa panahon, sa strength na binigay mo sa amin. Ang dalangin po namin, Lord, sa lugar na to, maranasan, makatagpo ka namin, and let your word work on us, O Lord. Kumilos ka, Panginoon, sa amin. Maranasan namin ang iyong salita at hindi lang po ito basta marinig. Kung hindi after this, O Lord, malalaman na namin, mapipili na namin ang mga laban na dapat naming nilalabanan, O Lord. Panginoon, itago mo ko sa iyong likuran, hindi po salita ko, hindi po human opinion, O Lord, hindi human wisdom, pero salita mo lamang ang marinig at kumilos ngayong araw, O Lord, at mangyari na matanggap po namin ito ng buo at mailagay namin ito sa aming buhay. Ikaw na po yung bahala. Tanggalin mo anuman distractions, O Lord, sa ngalan ni Jesus. We rebuke any work of the enemy, O Lord, sa oras na ito, Panginoon. Marami pong salamat, O Lord. Be with us in Jesus' name. Amen and amen and amen. At alam niyo po, sa panahon ngayon, ang dami mong laban. Tingnan mo yung mukha mo. Tingnan mo yung katabi mo. Di ba? Mukhang mandirigma eh. Ang daming laban. Diba? Ang daming laban sa social media. Ang daming cancel culture. May online debates. May pride battles. Ang tawag na nga sa buwan ngayon, hindi na po Bride Month. Ang June. Ano nang tawag ngayon dito sa buwan na to? Pride Month na raw. Hindi na babae at lalaki ang kinakasal daw sa June. Diba? Lalaki at lalaki, babae at babae na. Diba? Yung Bride Month naging Pride Month. Yan yung mga laban natin ngayon. Tama po ba? Di ba? Ang dami nating laban. Every time na lang na may nangyayari sa mundo, nag-iiba ang identity mo. Nung nakaraang may lindol, ano tayo? Geologist. Di ba? Nangyari yung lindol sa Davao. Ngayon naman, may the big one, inaantay. Merong may fault daw dito sa may San Jose del Monte. Di ba po ba? Ayan na. Ngayon naman, na may nangyari, may nalunod na 2 estudyante, student athletes, ano naman tayo ngayon? Mga experts naman tayo sa law, sa ano naman? Sa UAAP, di ba? Ang dami nating laban, tama po ba? Ang dami nating mga bagay na gustong ipaglaban at pinupuntahan. But the question is, tama ba ang laban na tinatahak mo?
Dapat ba nakikisali ako sa mga trend na usapan? Di ba? Kapag may bumagsak bang bulalakaw, dapat astrologist na ako, meteorologist. Tama po ba? Kailangan ba lagi may opinion ako sa lahat ng bagay? Here's the hard truth na gusto kong i-share sa inyo ngayong umaga. We are not called to fight every battle, but we must win the ones God called us in. Ang dami nating laban sa buhay, sa totoo lang po. Pero hindi mo kailangan labanan o ipaglaban lahat. Pero kailangan mong panalunan, pagtagumpayan ang mga laban na tinawag ka ng Diyos na labanan. Hindi dapat lahat ng laban ay dapat salihan. Hindi dapat lahat ng argument ay dapat patulan. Hindi lahat ng issue online ay dapat ipaglaban. Diba? Yun na yung problema sa atin eh. Simula nang nagkaroon ng internet, gusto mo lagi makisawsaw. Tama po ba? Meron tayong tinatawag ngayon na FOMO. Ayan. Familiar kayo sa word na yun? Gen Z word yun, di ba? Ay hindi, Gen Alpha yata na word yun. Tama po ba? FOMO. Fear of missing out. Ayaw natin na left behind tayo. Di ba? Kailangan kabisado ko yung lahat ng palabas ni Cardo. Di ba? Ano yung bagong palabas si Cardo ngayon? Di ba? Long hair naman siya. Di ba? Si Gabo naman. Di ba? Kailangan lahat ng trend. Di ba? Kailangan lahat ng trend na sayaw ko na. Di ba? Lahat na lang. Di ba? 6'7", 6'7". Di ba? Yung asawa ko nung isang sa Baguio kami, hawak niya yung beat eh. Kidding aside. But then again, ano ba ang dapat na pinaglalaban natin? Nasaang laban ka ba dapat? At paano tayo mananalo sa bawat laban na kinakaharap natin? Kapatid, this Sunday, we will learn to understand the battle that we need to win. At the same time, sino ba tayo sa laban na to? Alam niyo pong pinaka nakakalungkot? Kung hindi mo alam kung sino ka sa laban na to. Sa pamilya mo, may mga pagkakataon, di ba? Kapag ang isang anak ay natuto ng, alam mo yon, kumikita na, di ba? Meron na siyang sariling buhay. Unti-unti mapapansin mo, yung authority sa bahay nagiging dalawa na. Okay? Yung authority ng magulang at ng authority ng breadwinner. Di ba? This is something na confusing. Diba? Kaya nga palagi natin tinuturo, hanggat nakatira ka sa tahanan ng magulang mo, kailangan mo respetuhin ang magulang mo. Kailangan sila ang masusunod sa buhay mo kahit 30 anyos ka pa. Kasi bakit? Confused sa authority, confused sa identity. Sa laban na ito, we will be learning the words coming from Paul. Okay? Sa sulat niya po kay Timothy at sa sulat niya sa mga taga-Pilipay o sa Philippians. Basahin po muna natin. Sulat niya kay Timothy. 1 Timothy 1:18. Sabi dito, Timothy, my son, the instructions I'm giving you are based on what some prophets once said about you. Dito tayo mag-focus, if you follow these instructions, you will fight like a good soldier. Ano yung last word na nandyan? Soldier. Okay, tignan naman natin itong sulat niya sa Philippians. Philippians 2 verse 25, sabi dyan, meanwhile, I thought I should send you Epaphroditus back to you. He is a true brother, co-worker, and fellow soldier. And he was your messenger to help me in my need. So, mga kapatid, this time, Paul is talking about the identity ng mga kausap niya. Paul is talking about the identity of Timothy, and Paul is talking about the identity nung ipapadala niya. Okay? At ano yung identity na to? Sino ba talaga tayo sa laban na to? Sino ka ba? Ayun, pakicheck yung katabi mo. Who you? Diba? Who you? Ayan, this is our identity. Sa laban po na ito, the first thing we need to understand is ano ang position mo. Okay, sino ka ba sa laban na to? Sino ba yung naglaro na dito ng patintero nung bata pa? Diba? Sa patintero, dapat alam mo kung sino ka sa laro na yon. Tama ba? Diba? Kailangan sure ka na ikaw yung, ang tawag doon, yung humaharang o ikaw yung tatakbo sa gitna. You need to understand your role. At ngayon po, sa laban natin bilang Kristiyano, ito po ang identity mo. Next slide, Nak. You are a soldier. Ayan, pakisabi sa katabi mo, sundalo ka. Diba? Kaya pala. Diba? Mukhang mandirigma eh. Diba? Sa Biblia po, tinatawag po tayo bilang bride, bilang sheep, bilang priests. Diba? New generation. Diba? Sa likod natin, next generation. Pero isa sa pinaka-powerful na identity na tinuturo sa Bible, na tayo po bilang Kristiyano ay isang sundalo.
At kadalasan po, ito ang nami-miss out natin. Akala natin bilang Kristiyano, pag tinanggap mo na si Jesus sa iyong buhay, namuhay ka ng Kristiyano, period na. Pwede ka nang mag-relax. Tama po ba? Pwede nang hayahay ng buhay, I'm saved. Di ba? Alam niyo po, wala pong nililigtas ang Panginoon na mahihiga lang sa kaharian ng Diyos pakatapos. Okay? Ano pang isang sundalo? Linawin muna natin. Ano ang isang sundalo? Let's find a meaning muna galing mismo sa Merriam-Webster Dictionary. Unang-una, ang isang sundalo ay engage in a military service, especially in the army. Engage in military service. Ibig sabihin, ikaw ay parte ng army, parte ng hukbong sandatahan. Okay? Yan po ang meaning ng isang sundalo. Pangalawa, you are enlisted man or woman. Pag sinabi mong enlisted, anytime pwede kang tawagin kapag may giyera. Diba? Naalala nyo sa Korea, meron silang tinatawag na lahat ng youth, lahat ng tao, okay, kailangan, lahat ng lalaki, tama po ba? Lahat ng lalaki kailangan mag-enlist ng minimum of 2 years. Diba? Kaya nga yung mga paborito nyong BTS, diba? Sino yung nakabili na ng tickets? Yeah, sold out na, kakalabas lang, kakakumpleto lang nila ulit, tapos after mag-enlist, kaya may comeback concert sila. So lahat nag-i-enlist. When you say enlisted, anytime na kailanganin ng serbisyo mo, sasagot ka. Yan ang ibig po sabihin. Reserve, hindi lang reserve, anytime pwede kang tawagin para sa serbisyo. Pangatlo po, a skilled warrior. Di ba? Mandirigma talaga no? A skilled warrior. Pag sinabi mong warrior, mandirigma, ready, skilled, may training, bihasa. Di ba? Sino po ba dito yung mga engineers? Ayan, taas ang kamay ng mga engineer by profession and by academic. Ayan, meron ba dito mga engineers, architect, doctors, ayan, mga IT. Ayan, lahat yan mga skilled. Tama po ba? Lahat yan talagang ilang taon pinag-aaralan, pinaghuhusayan ang kanilang craft. Ganon din pong isang sundalo. Okay? Skilled warrior. So yan po ang meaning ng isang soldier based po sa Merriam-Webster Dictionary. And truth be told, yan po mismo ang pagkakakilala natin sa isang sundalo, okay, sa panahon ngayon. But going back po doon sa verses kanina, ang original na word na ginamit ni Pablo doon to give us the word soldier ay ang salitang Greek po na stratiotes, na galing po sa salitang stratia. Ayan, stratia. Okay, ito yung word na soldier kanina doon sa mga sulat ni Pablo, ito po mismo yung root word doon. Pag sinabing stratiotes or stratia, isa po itong individual na officially nagsuserve sa isang organized military capacity. Okay? Sa New Testament po, ginamit ito literally para tawagin o banggitin ang mga sundalong Romano and figuratively para ipakita ang mga Kristiyanong disiplinadong sumusunod kay Jesus. Yan po ang dalawang pagkakakilanlan ng sundalo o ng stratia sa Biblia. So, based on these definitions, based from the biblical and the dictionary definition, ano ba ang makikita nating overall na pagkakakilanlan ng isang sundalo? What does it mean to be a soldier? Kasi kadalasan, ang pinaka nakakalungkot na katotohanan ay sundalo ka pero hindi mo naman alam ang dapat mong gampanin. Diba? Sino dito yung nanonood ng mga English, mga England or UK na mga movies? Or somehow napanood nyo minsan sa National Geographic, may nafe-feature doon na yung mga bumibisita doon, makakakita sila ng mga sundalo doon sa mga gate ng palace ng England. Tama po ba? Tapos yung sundalo na yon, for about 8 to 10 hours, hindi sila pwedeng gumalaw. Alam nila ang role nila. To the point na may lumapit lang sa kanila, pwede nilang atakihin. Alam nila ang role nila, alam nila ang designation nila, alam nila ang kailangan nilang gawin. So ngayon, ano ba tayo bilang sundalo? Sino ba tayo bilang sundalo? Unang-una po, a soldier represents his nation. Isa sa pinaka dapat natin maintindihan, ang isang sundalo po ay hindi lumalaban para sa kanyang sarili. They do not fight for themselves. They fight for the nation na nirepresent nila. Okay? Wala kang makikitang sundalo. Sa North and South Korea, dalawa lang ang sundalo doon. Tama po ba? It's either taga-North or taga-South. Okay? Wala pong sundalo na sasabihin nila, ay wala kaming kinikilingan, wala kaming kakampi, wala kaming nare-represent. Wala pong ganon. Ang tawag doon, rebelde.
Okay? So a soldier represents a country, a nation. Kaya nga suot nila mismo sa kanilang uniform, yun sa mga sundalo natin, maliit yung pangalan nila pero ang laki nung flag ng Philippines. Tama po ba? Ayan. So they do not fight for themselves, they fight for the country they represent and also para sa mga taong kailangan nilang protektahan, sa pamilya nila at sa lahat ng mga pinaglalaban nila. So hindi po sarili nila ang pinaglalaban nila. Pangalawa, ang isang sundalo po ay merong top tier in discipline. Anong ibig sabihin nito? Next slide mo, Nak. Anong ibig sabihin nito? Ang isang sundalo ay dumaan sa napakabigat na training at grabe yung disiplina. Asan na, Nak? Next slide mo po. Pag sinabi mo top tier in discipline, wala kang makikitang sundalo na palambot-lambot. Tama po ba? Wala kang makikitang sundalo na hindi nakatindig na talagang posturang-postura. Diba? Maglakad lang ang sundalo dyan sa labas, alam mong sundalo yan. Because of the discipline na nakikita sa kanya. Okay? Kaya nga, di ba, usually, pag may mga pasaway na anak, di ba, sa mga teleserye, ipadala nyo sa army yan. Tama po ba? Para madisiplina, para makontrol. Di ba? Usually, ganun eh. Matigas ang ulo, ipadala nyo. Di ba? To the point, si VP Sara, di ba, noong mga nakarang taon, gusto niya ibalik yung gusto niya ibalik yung ROTC, yung i-require lahat ng estudyante na mag-serve ng 1 year. Di ba? Gusto niyang ibalik yung ROTC, pero ay yung matitigas ang ulo, ayaw. Di ba? Siyempre, may hirapan yung mga estudyante, di ba? Matitigas ang ulo. Ayaw ng disiplina. Pero, again, ang isang sundalo ay someone with the highest discipline sa kanyang buhay. Ayan po isang sundalo. Pangatlo, ang isang sundalo ay isang tao na may clear na misyon. Ayan, next. Backslide guys pa. Backslide tuloy. Back page? Ayan. Isang sundalo ay isang tao na may clear na misyon. Pag sinabi mong clear na misyon, ganito yan. Napasin yung mga bata, di ba? Usually, bili ka ng suka. Di ba? Suka ng dapa. Ay, sigarilyo. Nag-iba. Di ba? Usually sa mga bata, may ganun. Di ba? May tendency na magkamali. Pero ang isang sundalo po, clear ang misyon. Di ba? Clear ang mission ng isang sundalo. Alam niya kung ano yung mga bagay na dapat niyang gawin. They follow the orders from their commanding officer. At ang goal niya, kahit buhay ang kapalit niya, matapos niya ang mission. Okay? Yan po ang isang sundalo. Mahirap ba? Mahirap ba maging sundalo? Diba? Kaya ako, yung tsuhin ko na pumasok sa sundalo, talagang to the point. Sabi ko sa kanya, Tito, kaya mo ba talaga yan? Ang hirap. Diba? Buhay po ang nakataya sa isang sundalo. Kaya kinikwento ng tito ko, kaya siya nagsundalo noon dahil yung best friend niya habang sila ay nasa bundok, bigla na lang binaril ng mga taga-kaliwa. Kasi yung father side ko po, medyo mga taga-bundok po kami. Ayan, so itsura taga-bundok naman po, di ba? Ayan, so yung reason bakit siya pumasok sa sundalo, ayaw niya nang maulit yung nangyari sa kanyang best friend na bigla na lang, alam mo yon, walang kalaban-laban. And hanggang ngayon naman yata nasa service pa siya, pero nandun yung realidad na ang sundalo po, buhay po ang nakataya. Buhay ang itinataya. We need to realize the reality ng spiritual warfare na pinagdadaanan na parte tayo ngayon. Buhay din po ang nakataya sa spiritual warfare na to. Marami tayong hindi nakikitang laban na kadalasan hindi natin nalalabanan dahil akala natin hindi nangyayari. Ang nakakalungkot doon, may kakayahan na tayong lumaban dahil tayo ay Kristiyano. Again, buhay po ang kapalit. Buhay ang nakataya. Okay? Dahil tayo ay sundalo, we are called to be soldiers. Ayan, next slide mo na. In mind, discipline, and determination in our faith. Alam niyo po, dapat matutunan natin sa bilang Kristiyano ay simula na naging Kristiyano ka, hindi ka na pwedeng pepetiks-petiks. Dahil ang mga pepetiks-petiks ay ang mga kinakain ni Satanas, ang mga inaalipin ni Satanas. Hindi na lang po tayo nabubuhay para sa sarili natin. Lahat naman po tayo dito may pamilyang kinabibilangan, tama po ba? And at the same time, we represent the kingdom of God. Okay, the moment that you became a Christian, you have accepted Christ in your life, hindi ka na lang Pilipino. Ikaw ay parte na ng kaharian ng Diyos.
At lahat ng parte ng kaharian ng Diyos ay sundalo na lalaban sa spiritual warfare. Diba? So ngayon ang tawag, ano ang tawag sa isang tao naman na pumapasok sa gera na hindi handa? Nakakita na kayo ng ganon? Alam nang may exam tapos hindi nag-review. Diba? Alam nang kailangan niyang masterin yung trabaho niya pero walang ginagawa. Diba? Alam mo nang kailangan mong aralin ang pagiging magulang, hindi yan something na isusubo sa iyo, tapos alam mo na, pero hindi ka man lang nagtatanong. Diba? Ganyan na nangyayari. Tama po ba? Ganyan tayo when it comes to going into war without preparation. At ang tawag sa iyo, next slide mo na, casualty. Ayan. Casualty. Ano sa Tagalog ang casualty? Ano yun? Ano yun? Ano yung casualty sa Tagalog? Yung mga sakuna eh. Sa sakuna, ano tawag dyan? Nakalimutan ko na eh. But then again, marami po sa atin ngayon, casualties. Marami sa atin, ang Kristiyano na aware sa presensya ng Diyos, pero hindi prepared sa spiritual battle. Okay? Aware na kailangang maging disiplinado, pero hindi disiplinado. Kaya ang dulo, ang daling matalo. Diba? Naranasan nyo na yun. Yung parang, ay Lord, mag-fasting ako ngayon, magda-diet ako ngayon, Lord. Unang-una, kailangan ng katawan ko maging healthy. Pangalawa, Lord, medyo gipit na sa budget. Tapos dumaan ka sa sangyupan. Diba? Ay Lord, 199 lang naman, Lord. Tapos healthy naman, Lord, hindi na lang ako magra-rice. Diba? Sangyup naman, Lord. Meat and ano lang, Lord, may lettuce. Maraming lettuce, Lord. Diba? Unang-una, wala ka ng word of honor sa sarili mo. Pangalawa, natalo ka na sa laban. Diba? Ang dami pong ganyan, casualties. Diba? Marami po sa atin casualties. Diba? Kahit ako personally, may mga times na ganun eh. Diba? Lalo na, ngayon nga po, naka-fasting ako, tapos kanina, ang bango-bango ng almusal ng mga dalaga sa bahay. So, di na ako lumabas ng kwarto. Sabi, tempting eh. Di ba? Ang sarap nung nagluto kami kagabi ng sinangag, tapos may pansit, tapos may giniling, tapos naka-fasting ako kaninang umaga. Hanggang ngayon. Di ba? Ang hirap, to be honest, napakahirap. Tama po ba? Napakahirap maging hindi casualty. Kaya ito po yung warning. The warning is, do not be a casualty. Kailangan mong maging ready, maging equipped, at maging advancing. Ano po yung word na advancing? Di ba sa military, usually, kapag may gera, malalaman mong nanalo na sila kapag umaabante sila. Tama po ba? Umaabante sila. Lumalaki yung teritoryo na nakoconquer nila o napapalaya nila. Okay, yun ang advancing. And to be honest, ang tanong na lang ngayon, paano ba mangyayari ito? Paano ba mangyayari na hindi ako maging casualty sa gera na ito? Ano yung mga battle na dapat kong ipanalo? Again, ang isang Kristiyano, kailangan mong piliin yung mga dapat mong labanan. Pero ang tanong, sino ba ang kalaban? Ano ba yung mga battle na yun? Okay, flash na natin. Ito po yung kailangan nating ipanalo ngayon. The battle we need to win is the battle within ourselves. Diba? Ano sabi ni Antonio Luna ba yun? Sabi niya, ang ating kalaban ay ang ating mga sarili. Diba? That is something na very totoo, very realistic po. Hindi na po kailangan ipanalo ulit ni Jesus ang laban. Diba? Tapos na po yun. Hindi mo na kailangan maipako sa krus para manalo sa laban. Sabi ni Jesus, tetelestai, it is finished. At ang word na tetelestai po, ang pinaka-meaning niyan, it is finished, pero ginagamit yan usually sa marketing. Ginagamit yan sa finance. Ang ibig sabihin niyan, paid in full. So nung sinabi ni Jesus na tetelestai sa krus, tapos na. Wala nang babayaran, tapos na ang laban, tapos na ang usap. So hindi mo na kailangang ipako ulit sa krus. Diba? Pakicheck yung katabi. Ayan, pakitap naman sa kanya, huwag ka nang magpapako ulit. Diba? Kasi kadalasan, Kristiyano ka na, okay, alam mo na may tetelestai, alam mong tinapos na ni Jesus, pero ang laban na gusto mo palaging gawin ay magpapako sa krus.
Gusto mo lagi ikaw yung may self-pity, may self-condemnation. Di ba? Pagdating ng mahal na araw, ipako mo ako. Di ba? Hindi na natin nakikita na tapos na po ang laban na yon. Ang kalaban na lang po natin ngayon ay ang ating sarili. Ayan, di ba? Kaya minsan pupunta ka ng salamin, di ba? Harap ka sa salamin, ano yung laban, di ba? Ikaw yung kalaban ko eh. Di ba? Ako personally, pag umaharap ako sa salamin, Lord, mapagtagumpayan ko tong taong to. Di ba? Minsan natutulala si Mrs. sa akin kasi minsan nakatulala na lang din ako. Kasi sa totoo lang, kailangan nating makita kung sino totoo nating kalaban. Most of the time, hindi po ang ibang tao, hindi ang pastor mo, hindi ang mentor mo, hindi ang mga hindi Kristiyano ang kalaban mo. Most of the time, ang kalaban mo ay ang sarili mo. The question is, ano yung mga laban sa sarili ko na kailangan kong pagtagumpayan? Okay? So, yan po ang alamin natin. Meron po ditong 999 na kalaban sa sarili. So, mga 9:30 po tapos na tayo. Okay lang ba? Ayan, 9:30. Maaga na po yun. Okay, sige. We have 4 battles in ourselves that we need to win over. Unang-una po, the battle for self-discipline. Ayan, aray. Maraming mapapaaray dito. Diba, sabi po ni Pablo kanina kay Timothy sa 1:18, Timothy, my son, the instructions I'm giving you are based on what some prophets once said to you. If you follow these instructions, you will fight like a good soldier. Next slide muna, kandiyan ba yung verse? So, makikita natin, sabi dito, if you follow this instruction, may kailangan kang sundin, may kailangan kang gawin, may disiplina ka na kailangan sundin. Okay, bilang sundalo, hindi po ginagawa ng sundalo ang mga nasa feelings niya. I feel ko kaya makipaglaban ngayon sa Nazi. Punta kaya ako ngayon doon. Hindi po ganun ang isang sundalo. Hindi po comfort-based. Nakita na ba kayo ng sundalo na ang ganda ng lodging, ang ganda ng tulugan? Diba? Usually po, mga sundalo, ang dala niyan hammock. Tama po ba? Yung duyan na sinasabi lang sa 2 puno, yun lang ang tulugan. Hindi po komportable maging sundalo. Diba? Huwag kang magiging Kristiyano. Huwag ka na lang maging Kristiyano kung sa tingin mo komportable ang buhay ng Kristiyano. Sa totoo lang, hindi po. We are on a battle. At bilang nasa battle, kahit ngayon, sa totoo lang, you are on a battle. Di ba? Pakisabi sa isang mata mo, di ba, bumukas muna. Sa kaliwa, bumukas din. Di ba, patay na oras daw. You are in a battle. Self-discipline. Di ba, ngayon pa lang mismo, tinatawag ka na sa gera. Di ba, nasa gera ka na hindi matulog sa patay na oras habang nag-preach si pastor. Di ba? Ganun po ang pagiging sundalo. Di ba? We need to make sure na instruction-based ang sinusundan natin. May orders na sinusundan under strict conditions. Ganyan po ang pagiging sundalo. Kaya kung ikaw, nagdadasal ka lang kapag may problema, wala kang disiplina. Kung nagsisimba ka lang kapag convenient, kapag may time, kapag may free time, hindi ginagawa ng paraan, then hindi ka soldier mindset. Kung ang devotional mo ay depende sa mood, ay Lord, marami akong oras ngayon, masaya ako ngayon, kakausapin kita Lord. Hindi ka battle ready. Isa kang talunan. Masakit, di ba? Masakit matutunan, masakit malaman na hindi tayo disiplinado. Di ba? Ganon din po sa leadership principle. Sa totoo lang po, hindi mo pwedeng sabihin sa iba na kaya kitang i-lead kung hindi mo kayang i-lead ang sarili mo. Di ba? Hindi mo pwedeng ituro sa iba ang mga bagay na hindi mo nagagawa. Ang ganyan po ang isang sundalo. Di ba? At yan po ang isa sa mga bagay na dapat natin matutunan. Tingnan niyo po ito. Sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, sa 1 Corinthians 9:27, kailangan kong saktan ng sarili ko. I strike a blow to my body and make it a slave so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize. Ayan, next slide muna. Ayan. Kailangan natin makita na kailangan kontrolado mo ang katawan mo. Hindi po vice versa. Di ba? Kadalasan ganun tayo tama po ba? Ang nasusunod ay ang katawan mo at hindi ikaw. Di ba? Kailangan ikaw ang may in control. Ganyan po ang self-discipline. Ang ikaw ang in control, ikaw ang magsasabi sa sarili mo kailan kakakain, hindi yung gutom palagi. Di ba? Ikaw ang magsasabi sa sarili mo kailan ka matutulog, hindi yung bago pa mag-amen, tulog na sa prayer. Ikaw ang magsasabi sa sarili mo ano ang dapat mong gawin at hindi ang katawan mo. Yan po ang pagiging disiplinado. Diba? That is the battle. Tama po ba? Ang hirap ng battle na yan. Diba? Ang hirap hindi pumikit habang nag-preach si pastor ng 2:30. Tama po ba? Ito pa. 1
Timothy 4:7. Ito napakaganda nito. Alam niyo po bilang Kristiyano, ang isa sa kalaban natin ay ang mga bagay na dinidistract ka. Kaya sabi dito ni Pablo kay Timothy, stay away from the worthless stories that are typical of old women. Rather, be disciplined. Discipline yourself for the purpose of godliness. Ano yung mga bagay? Tanungin ko kayo, simula naging Kristiyano ka, ano ang mga bagay na ginawa mo para madisiplina ang katawan mo, ang sarili mo, ang buhay mo? Ako po, to be honest, I'll be frank with you, nag-start po ako bilang Kristiyano, may problema ako sa pag-inom. Ay, alam niya ni Mrs., alam niya ng mga kakilala ko, alam niya ng mga tao na sa paligid ko. May problema ako sa anger issues, may anger management ako noon. Mahilig ako uminom. Pero praise the Lord, talagang ngayon, nginingitian ko na lang yung 7-Eleven. Di ba 7-Eleven, merong isang row doon? Ang dami kong tropa doon. Di ba? Puti, pula, black, lahat ng label. Tropa ko yun. Pero praise the Lord, hindi ko na sila kaharap ngayon. Pero disiplina po, napakahirap na disiplina ang kailangan. There was a time po na nakakaapat ako na litro ng soft drinks sa isang araw. Kaya po, there was a time, may isang taon sa buhay ko na kailangan kong hindi uminom ng soft drink sa isang taon para madisiplina ko yung sarili ko, maputol yun sa sarili ko. Alam niyo po, napakahirap disiplinahin ng sarili. Okay? Pero bilang Kristiyano, ito pa, let me give you some spiritual disciplines na kailangan naman natin tignan bilang Kristiyano. Ito yung mga bagay na disiplina, ibig sabihin, mahirap gawin, pero kailangan mong gawin. Okay, next slide muna. Spiritual disciplines, ano to? Prayer. Okay, pangalawa, Bible reading, devotional, life group. Ayan, spiritual discipline pa lang life group. Di ba? Sunday worship celebration. Di ba? Balik mo muna na. Spiritual discipline pala yun. Di ba? Applying the word or application ng word. Lahat po yan spiritual disciplines. Kailangan paulit-ulit mong gawin at ilagay sa buhay mo para maging ready ka sa gera na to at mapanalunan mo to. Kailangan handa ka sa gera, handa ka sa battle. At ang tanong, kailan tayo dapat naghahanda sa battle? Nakita na ba kayo ng isang bansa na nasa gera pero hindi naghahanda? Nakita na ba kayo ng isang lupon ng mga sundalo na hindi kailanman ready sa battle? Bilang sundalo, we need to be ready to fight every day. Every day po. Hindi ka po lalampasan ng kalaban. Hindi yan nag-pray ngayon, wag muna natin labanan yan ngayon. Wala pong ganon sa kalaban. Busy yan sa work. Hayaan nyo na muna. Okay, next time na lang natin siya labanan pag hindi siya busy, kapag nakapag-prepare siya. Hindi po. The enemy will attack you anytime and every time and all the time. So you need to be ready every day. At ito pong mga spiritual disciplines na binanggit ko, this will keep us strong and ready for battle. Sa totoo lang po, itong mga spiritual discipline na binanggit kanina, lahat po yun ay parte ng pagsuot natin ng armor. Tama po ba? May nabanggit tayo last week ng armor of God. Diba? Paano mo masasabi na matalim ang hawak mong sword of spirit kung sa devotional wala kang oras? Diba? Paano mo sinasabi sa kalaban na save ka na, pero wala kang oras sa prayer at sa application ng word? Diba? Alam niyo po ang pinaka-nakakalungkot. Paano mo pasasabihin sa kalaban, paano mo ipaglalaban sa kalaban na ligtas ka at ang mga nasa paligid mo, hindi nga nagagather ang mga ligtas. Hindi nga nag-life group, hindi nga nag-fellowship. Okay? That's the reality. Every day is a battle. And you need to be prepared to fight every day. Para bigyan po kayo ng historical lesson, ito po. Familiar tayo lahat sa World War II, tama po ba? Merong isang critical na gera or na parte ng World War II, ayan, flash natin ang tinatawag na Battle of Normandy. So nangyari po ito, D-Day 1944. So ito po ang time na again, isa ito sa mga highlight ng World War II, na kung saan ine-expect na ang Nazi Germany ay mananalo. Again, napakalaki ng hukbo ng Nazi, grabe yung allied forces ng Nazi nila Hitler noon, pero ito yung nakakalungkot. Natalo sila ng allied forces. And look at the casualties. Ayan, ilan ang casualty ng Germany? 320,000 casualties. Times 3 ng casualty ng United States at ng allied forces. So sa overall na 500,000 casualties during that war, ilan
ang nasa side ng Nazi. More than half. Tama po ba? Again, expected nila, mananalo sila dyan. Expected nila because of their loyalty, because of their obedience. Kaya alam mo yung pinaglaban nila? But they were defeated due to overwhelming preparation. Isa sa mga nagpanalo dyan sa Allied Forces, yung air supremacy nila, yung deception tactics nila, yung logical limitations na hindi napaghandaan ng Germany, ng Nazi. Maraming mga tao, as you can see, mas marami pa yung nawawala kaysa sa na-declare na patay. Diba? Maraming sundalo, hindi prepared, hindi coordinated, hindi sila ready sa bigat ng gera. Kaya ending, ang ine-expect ng mundo na mananalo yung Nazi Germany because of lack of preparation. And next slide mo na. Ang ending nila ay defeat. Again, pinakamalaking army sa mundo, the Nazi Germany, the Soviet Union. Pero ending ano nangyari? Natalo sila because of lack of preparation. Ganun din po tayo bilang Kristiyano. Baka naman malakas ka, pero hindi ka lang prepared. Kaya palagi kang talo sa laban. Diba? So iyan po yung una nating kailangang ipaglabanan. Ano yun? The battle for self-discipline. Ayan, pakisabi sa katabi mo, discipline. Ayan, yan yung una nating lalabanan ha. So I pray after nito, meron nang mag-isay no sa sangyup, 'di ba? Meron nang mag-isay no sa soft drinks, pero mag-isay sa prayer, 'di ba? Mag-isay sa devotional, yung magdadasal kahit nakapikit na magdarasal ako, Lord, tatapusin ko hanggang amen, Lord, nang hindi natutulog. Alam mo yon? Yung live group, Lord, hindi ko na to sisingit lang sa oras ko. I-make sure ko, Lord, na every week merong live group. At ako personally, challenge din po ito sa akin, lalo na sa napaka-busy na schedule, nagtatrabaho, nagpapastor, ganun po tayo lahat, tama po ba? But then again, if you want to win the battle, you need to make sure you are fully prepared. Diba? Pagdating ni Jesus, ang tanong na lang dito, diba? Usually may tanong na ganyan eh. Paano daw pag dumating na si Jesus, tapos kumatok sa bahay mo? Papapasukin mo ba siya agad? O sasabihin mo, ay, wait lang, Lord. Lord, kailangan ko pang linisin yung bahay, Lord. Napakadumi, Lord. Ganun ba tayo? Diba? Darating si Jesus nang hindi ka prepared, ni hindi siya makapasok sa tahanan mo. So again, we need to be always prepared for the battle. Okay? Labanan natin ang self-discipline. Okay, pangalawa, the battle against laziness. Ayan. Ayan. Pakisabi sa katabi, huwag kang tamad. Ayan. Pakisagot, ikaw din. Okay? The battle for laziness to gain spiritual strength. Real talk po tayo. Bakit tayo tinatamad? Pagod, busy, walang time, hindi enjoying, di ba? Ay, boring naman yan. Ang boring naman maging Kristiyano. Pero sa totoo lang po, let me tell you this. Isa pong drama, istorya, at alamat lang ang wala kang oras. Myth ang walang time. Lahat po tayo may 24 hours, may time ka sa Netflix, may time ka mag-TikTok, may time ka mag-post, mag-edit and everything, may time ka sa games at sugal, pero wala kang time kay Lord. Tingnan niyo po ito. 1 Timothy 4:8 sabi dito, for physical training is of some value, but godliness has value for all things. Godliness has value for all things. Ang physical training, ang pag-exercise, ano mabibigay sa iyo niyan? Siyempre may disiplina rin, di ba? Di ba? Meron ako pinapanood na isang pastor, napaka-Gen Z pastor niya. Di ba? Meron siyang tinawag na isang nag-gym. Ang laki bodybuilder. Di ba? Bodybuilder talaga. Sabi niya, tingnan niyo kaming dalawa, sabi niya. Kaming dalawa, parehas kami nag-gym, sabi niya. Parehas kami ng pinupuntahan gym, parehas kami ng oras na nag-gym, sabi niya. Pero tingnan niyo yung katawan ko sa katawan niya. Sabi niya, ang katawan niya, pang bodybuilder, sabi niya, ang katawan ko, busog. Sabi niya, ano pinagkaiba naming dalawa? Siya, pag pumasok siya sa gym, nag-gym siya, paglabas niya, binavalue niya pa rin ang pag-gym. Dahil nag-gym siya, paglabas niya, hindi siya kakain ng mga bagay na sisira sa pag-gym niya. Pero ako, sabi niya, after ko mag-gym,
pupunta ako ng Zark's Burger. So sabi niya, so nakita niyo yung pinagkaiba? Merong nag-gym, pero paglabas, ganun pa rin ang mindset. Pero meron namang nag-gym, paglabas, nagbulalo. Ganun din tayo bilang Kristiyano. Okay? Pwedeng nasa loob ka ng simbahan, pero paglabas mo, tamad ka na maging Kristiyano. Okay? We can be physically strong dito sa loob, we can be spiritually strong dito sa loob, pero paglabas natin, Kristiyano ka pa ba? Diba? Ay, yung mga sundalo po, napakaganda, no? Kasi yung training regime ng mga sundalo, 5 a.m. gigising, tama po ba? 5 a.m. stricto sa oras, lahat. Diba? 5-minute na ligo, tapos workout during the day, tapos ano pa? Kailangan maging malakas talaga sila. At tayo po bilang soldier sa kingdom ng Diyos, ang tanong na lang sa atin, are we spiritually strong? Or baka naman hanggang ngayon pag na-offend ka, nagpo-post ka pa rin sa Facebook. Diba? Are we spiritually strong? O baka naman kahit sa kausap mo, lalabas ang immaturity mo. Again, spiritual strength shows outside. Makikita po ang spiritual strength. Baka mas malakas ka pang mag-TikTok o mag-ML kaysa sa spiritual life mo. O baka naman physically strong tayo, pero spiritually, hindi ka ramdam ng kaaway. Diba? Sa Biblia, nangyari po yan. Okay, sabi ng mga demonyo, Peter and Paul, we know, but who are you? Gusto mo ba pagdating ng oras, hinuyo ka ni Satanas? Who are you? Baka physically strong ka, pero spiritually weak. Baka malakas ka sa games, malakas ka sa chismisan, malakas ka tumawa, pero mahina ka magdasal. Diba? Pakicheck sa katabi mo, pakitanong sa kanya, are you spiritually strong? Diba? O hanggang ngayon, nandiyan pa rin sa iyo yung tinatawag na spirit of offended. Ayan, sa mga Kristiyano, yun ang pinaka-uso ngayon. Diba? I have the right to be offended. Diba? Hanggang ngayon, ganyan pa rin. Diba? But then again, that shows how spiritually weak we are. Kung hanggang ngayon, ang dali mo pa rin ma-offend, check your spiritual life. Kung hanggang ngayon, ikaw pa rin yung balat sibuyas, check your spiritual life. Kung hanggang ngayon, ikaw pa rin si Dimagiba, check your spiritual life. Kilala nyo si Dimagiba? Yung hindi mo unti-untian? Di ba? Yung ano? Yan, yung mga taong ganyan. Again, this is something that is very real and very real talk sa atin. We need to make sure that we are spiritually strong dahil makikita at lalabas yan sa atin. Ano man ang laman ng puso mo ay makikita lagi sa buhay mo. And that is the same with our spirit. Okay? So again, labanan ng katamaran, kailangan nating madisiplina ang sarili natin, kailangan lumakas ang ating espiritu. We need spiritual strength. Kung ang mga nag-gym ay kailangan mag-gym para lumakas ang katawan, then tayo rin ang mga Kristiyano, kailangan mo ng spiritual gym. Kailangan mo ng spiritual discipline para lumakas ang espiritu mo. Okay? Yan po. Again, ang laban po natin ay laban na nasa espiritu, hindi nakikita ng mata mo. Kaya kailangan mong palakasin ang espiritu mo. Anong resulta kapag ganyan? Anong resulta kapag ikaw ay spiritually strong? Unang-una mapapansin mo, mas sensitive ka na sa galawan ng kalaban. Okay? Alam mo na, malalim na ang discernment mo sa pagkilos ng kalaban. Alam mo na pag inuuto-uto ka lang sa chats. Alam mo na yung mga tao na ang galing magsalita pero iba pala yung nasa puso. Okay? Spiritual sensitivity sa kilos ng kalaban and syempre sa kilos ng Espiritu ng Diyos. You know when the Spirit of God is moving and you will know when the Spirit of the enemy is moving. Yan po ang resulta. Okay? Sino dito yung merong itak sa bahay? Nakita na kayo ng itak na hindi tawag hinahasa? Napaka-purol, di ba? Mapapansin mo sa buhay natin, minsan ang purol mo makakita ng deception. Niluloko ka na harap-harapan, hindi mo pa rin makita. Kasi nga, spiritually weak ka. Diba? Inuuto ka na lang. Diba? Kaya ang dami pa rin na-scam. Ang scam po, hindi po ito something na hindi po ito something na laban po ng physical. Ang mga scammer po, grabe yung spiritual battle niyan. There was a time po nung kami ni Mrs. way back in 22, bumibili kami ng sing-sing sa Ongpin, tama ba? Eh di syempre, yung Ongpin po talagang literal na alley yan,
Tapos ang dami talaga nagtitinda, 24 karat gold, ang dami. And then there was a time, may pinuntahan kaming store bago kami napunta dun sa Helen T. No? Bago dun sa Helen T, pumunta kami sa isang store. Sa likod namin, may nag-spray habang kami ay tumitingin ng mga singsing. Sabi ko, grabe to. Nung may narinig pa lang ako na nag-splash na, umalis na kami. Sabi ko, may mga ginagawa tong kababalaghan dito sa lugar na to, umalis na tayo. Again, that is spiritual sensitivity. We need to make sure that we are spiritually strong para maging sensitive sa galawan ng kalaban. Okay? Baka kaya ka mahina, kaya ka laging naluloko, nauuto, dahil spiritually weak ka. Okay? That's the second battle that we need to win. Pangatlo po, the battle on focusing on your mission. Ayan. Sabi po sa 2 Timothy 2 verses 3 to 4, tinan niyo po ito. Sabi dito ni Pablo kay Timothy, samahan mo ko in suffering like a good soldier in Christ. Dahil no one serving as a soldier gets entangled in civilian affairs, but rather tries to please his commanding officer. Ito yung sinasabi ko kanina. Kailangan na natin magkaroon ng tinatawag na soldier mindset. Next slide mo na. Sabi dyan, ang soldier mindset, focused, not distracted, mission-driven. Ano yung mga tinatawag na distractions sa buhay natin? Naku, nung nausong internet, nandyan na. Di ba? Palagi mo nang kino-compare ang buhay mo sa iba. Social media comparison. Di ba? Toxic relationships. Di ba? Wala kang official relationship pero meron kang 100 ka-chat. Di ba? Toxic relationships. Endless scrolling. Ayan, distraction yan. Akala mo yung pag-scroll mo magdamag sa Facebook, wala pong harm. May harm yan sa'yo. Unang-una, sinayang na yung oras mo. Pangalawa, hindi naman lahat ng napapanood mo sa kakascroll ay healthy. Okay? Distractions yan. Chismis. Ayan. Alam niyo pinaka-nakakalungkot sa bilang Kristiyano? May pakialam ka, gusto mong malaman ang buhay ng iba pero hindi nagiging maayos ang buhay mo. Okay? Medyo masakit na ba? Masakit na? Ayan. Ano pa? Ano pa yung mga distractions? Worldly validations. Diba? Kapag gusto mo lagi nakapost ka, tapos maganda ka, tapos dapat vinavalidate ka ng iba. Ayan. Distraction yan. Diba? Again, bilang Kristiyano, we have an audience of one. Kaya pag palagi mo nang gustong ma-validate ng iba, baka hindi na si Jesus ang gusto mong audience. Okay? Soldiers, keep in mind na tayo po bilang Kristiyano ay namumuhay na sa prinsipyo na meron ang Panginoon. You are now living a high standard life. Nakita na po ba kayo ng sundalo na pumunta na lumabas tapos hindi na naging sundalo? Hindi po. Paglabas nila ng kanilang army o ng kanilang orders, paglabas nila, sundalo pa rin sila. Tama po ba? Hindi po nagbabago yung identity nila. Nandun pa rin po sila sa mission. At ito po yung nakakalungkot. Karamihan po sa Kristiyano may kanya-kanyang mundo. Ayan. Aware ba kayo sa realidad na yan? Marami ang Kristiyano, alam niyang may misyon, pero siya konsumisyon. Maraming Kristiyano, alam niyang may misyon, pero siya may sarili ding misyon. At no po yan sa isang sundalo. Pag may isang sundalo na nagsarili, ang tawag sa kanya ano? Ang tawag sa kanya? Ang tawag niya, usually mapapanood niyo sa Korean drama, di ba? Yung mga ano yun? Paladesisyon daw. Tama naman, di ba? Paladesisyon. Rebelde ang tawag sa isang sundalo na may sariling misyon. Di ba? Gagawin po lahat ng kalaban para tanggalin ka sa misyon. Gagawin lahat ng kalaban para sirain ang pagiging Kristiyano mo. And bilang Kristiyano, you should not live distracted lives. May mission ka ba? O baka naman putok ka sa buho? Familiar kayo sa putok sa buho? Yung poof, lumabas na lang. Wala pong ganun tao. Lahat po tayo bilang Kristiyano ay may mission. And we need to make sure that we do not live a distracted lives. Bilang Kristiyano, ito yung mission natin. Ayan, flash natin. Unang-una, syempre, to rescue souls for Christ. Hindi po to win souls, to rescue. Bilang Kristiyano po, tayo po ay rescuer. Nire-rescue natin yung tinutulungan natin ma-rescue, mailapit kay Lord, kay Jesus, na nag-iisang doktor ng buhay natin. Diba? Yun lang naman yung gagawin mo. Hihila ka lang ng tao, mag-rescue ka lang. Ang daming nalulunod sa paligid mo. We need to make sure na may mahila man lang tayo kahit isa. Pangalawa,
grow spiritually. Wala pong sundalo ang forever private. Lahat yan aangat sa ranggo. Lahat yan mag-grow, magmamature. Okay? Wala pong private lang na sundalo. Palagi yang aangat. Palagi yang mag-grow at magmamature. Pangatlo, serve God. Okay? Serve God. A soldier is a servant. And pang-apat po, advance in His kingdom. Kaya nga po, pag may planning, usually ginagawa namin sa planning, merong tinatawag na na mapping. Nung December, nag-mapping kami. O anong lugar na sa San Jose ang meron na tayo? Anong lugar na sa San Jose ang may nanalo na si Jesus through Wirac? Yan po ang ginagawa. We always need to check, nag-advance ba ang kingdom dahil may sundalo na dyan? Okay? Dahil ba nandyan ka na wala ba yung mga kopyahan dyan sa classroom mo? Dahil ba nandyan ka, dyan ba sa office nyo, healthy competitions na, hindi na yung parang alam tawag dyan, yung mga crab mentality? Dahil ba Kristiyano ka na sa pamilya, may peace na ba sa pamilya? That is a soldier. Ang soldier palaging mga hawa, palaging mag-a-advance ng kingdom ni Lord. Yan po mismo ang sundalo na may mission. Okay? Picturean nyo na yan, ilagay nyo sa wall nyo because that is our mission bilang sundalo. And I hope and pray, clear tayo na nakafocus ka dyan sa mission. Okay? Hindi po yan, pipiliin ko lang kung ano yung gusto ko dito, hindi po. Lahat po yan ay mission ng sundalo. Mission ng sundalo ang mag-rescue, magdala ng kaluluwa kay Jesus. Mission ng sundalo ang mag-grow and mature. Gusto mo ba sundalo ka, pero forever kang 1-year-old? Okay lang ba yun sa'yo? Di ba? 30 years old ka na pero kailangan pang hugasan yung puwet mo. Negets nyo? Spiritually mature. Pangatlo po, serving God. And serving God means napakabigat po ng salitang yan. Because serving God means offering your life as a living sacrifice. And sa totoo lang, ito yung nakakalungkot. May mga pagkakataon gusto natin mag-serve. Okay lang naman mag-serve eh. Pero may mga pagkakataon, gusto mo mag-serve kasi gusto mo na lang mag-perform. May mga pagkakataon, gusto mo mag-serve dahil gusto mo lang makita na may ginagawa ka para kay Lord. That is not service. That is performance. Sa totoo lang po, ang paglilingkod sa Diyos ay pagbibigay ng buhay sa Kanya. Ang salitang serve po dyan ay literally offering your life as an offering, a living sacrifice to God. Ang tanong ko sa inyo, anong sacrifice ang tinatanggap ni Lord? Anong offering ang tinatanggap ni Lord? Tatanggap ba si Lord ng offering na madumi galing sa iyo? Ano nangyari kay Cain at Abel? Bakit hindi natanggap yung offering ng isa sa kanila? Because of what? Because of it's not the best. So if you want to live as a servant of God, dalawang bagay. You are offering yourself as an offering. Okay? You are the best that you have. And also, nandyan yung kalinisan sa'yo. So mabigat din siya. And lastly, advancing in His kingdom. Ang pag-advance po ng kingdom, hindi po yung may kipaglaban tayo sa ibang simbahan. Advancing in His kingdom, it means sa isang lugar, palaging dumarami ang naliligtas. Ang laban po na ito ay laban ng agawan ng kaluluwa, ng impyerno at ng langit. So every time na may mananakaw tayong isang kaluluwa, di ba sabi nga sa kanta, snatching a soul from hell. Yan po ang advancing in His kingdom. So I pray and hope, kung may alam kayo ng mga kaluluwa na nasa paligid nyo, na nandun sa impyerno, please, di ba, gawin nyo ang lahat. Di ba, yung pong board natin dyan, yung ating declaration wall natin is not something na nilagay para lang maging decoration. To win as many as possible, to snatch souls as many as possible kay Satanas. Okay? Kung alam mo kung gaano kahirap ang impyerno, then sisiguraduhin mong marami kang may snatch na souls kay Satanas. Diba? And sa totoo lang po, may mga pagkakataon that we fight the battles, pero wala itong word na to. Next slide mo na. We fight battles without obedience. At ito yung last point ko for this afternoon. May mga pagkakataon sa buhay natin, akala natin, okay lang naman na lumaban na sa sarili kong pamamaraan. Okay lang naman na lumaban kasi diskarte ko naman to eh. Ito naman yung giminigay sa akin, Lord, diskarte ko to. So I will fight on how I want to fight. Pero sa totoo lang po,
We are called to fight for obedience. We are called to fight to following God's instruction. Nakita na po ba kayo ng or familiar ba kayo dito sa isang katagang to? Sabi dito, the end doesn't justify the means. Okay? So, ipapaliwanag ko yan, pero basahin niyo po muna ito sa 1 Timothy 1:18. Sabi diyan, if you follow these instructions, ibig sabihin, may instructions na kailangang sundin. And truth be told, sa mga sundalo, hindi po sila gumagawa ng sarili nilang instruction. Hindi sila kikilos sa sarili nilang paraan. Hindi sila magde-decide based sa feelings nila. Ang isang sundalo ay susunod sa orders sa kanila. Again, for a Christian soldier, the end doesn't justify the means. Ang isang magaling na sundalo ay marunong sumunod sa kanyang instructions. And next slide mo na. Meron pa ba dyan? And sa totoo lang po, sa totoo lang, based dito sa tinuturo ni Pablo kay Timothy, makikita po natin that when we reject our leader's instructions or we are unwilling to follow, makikita mo na nag-fail ka na bilang isang mabuting sundalo. Okay? The moment na meron disobedience sa puso mo, automatically nag-fail ka na bilang isang sundalo. At ako, pinakamalungkot na nangyari sa buhay ko, there was a time na talagang, Lord, sabi ko, paano ako susunod? Diba? There was a time na, aminin ko po, ako naman po, transparent naman po ako. Nagsimula po kami ni Pastor Ho noon, hindi kami palaging good terms niyan. Kasi po ako noon, medyo pulis po ako noon, bilang Kristiyano, medyo pulis po ako noon, sa retreat, sa program and everything. Itong si Tatay Hon, medyo makulit. So medyo may mga times na ginagawa niya ang mga bagay sa sarili niyang paraan. So palagi kami nagka-clash. Ito yung program, may sarili siyang gagawin. So medyo hindi kami palaging, swak. So nung siya na yung nag-lead ng San Jose del Monte in 2019, sabi ko, Lord, paano to, Lord? Paano ko susunod dito, Lord? Yung pastor ko po noon, si Tatay Benny, si Pastor Benny, siya rin po yung mentor ko. Sabi ko, Lord, paano to? Diba? And ito po yung isang bagay na tututunan ko bilang isang sundalo ng Panginoon. Next slide mo na. Ayan. Isa pa. Isa pa. Ayan. Bilang sundalo, no soldier acts on his own. Kaya po, nung si Pastor Hon, he handled San Jose del Monte, sabi ko sa sarili ko, Lord, I will become a soldier following my commanding officer. No questions asked. Isasantabi ko yung personal feelings ko. Isasantabi ko yung mga bagay na alam ko, and I will follow my leader. Kaya po, dapat bilang Kristiyano, hindi po matigas ang ulo natin. Dapat bilang Kristiyano, we know how to follow instructions. At napakaganda po, kasi God is using this illustration ng isang sundalo para ipakita sa atin ang characteristics na dapat tayo meron bilang sundalo ng Panginoon. Kaya ang question ko po sa bawat isa dito, marunong ka bang sumunod sa leaders mo? O palagi kang may sariling opinion, may sariling decision? Marunong ka bang sumunod sa Word of God? O palagi kang may sariling interpretation? O baka naman obedient ka, pero selective obedient ka lang? Tandaan po natin, delayed obedience is always disobedience. And selective obedience is also and is still disobedience. Hindi mo pwedeng sabihin, Lord, 99% naman nasunod ko, Lord. May 1% lang na hindi. Okay na to, Lord. Passing grade na to, Lord. Hindi po. Kay Lord, it's either 100% or 0. Wala pong 99.9. Hindi po germs ang sinusundan mo. Okay po? Now, this is a challenge for everyone. Tapos na po ako, This is a challenge para sa atin. If you win the battle within yourself, sa totoo lang, kapag napanalunan mo itong mga battle sa sarili mo, itong 4 na nabanggit na to, you can win any battle outside. You can win any battle that you will be facing. Kasi let's be honest, pwedeng Kristiyano ka pero hindi ka consistent. Pwedeng Kristiyano ka na active ka pero hindi ka disiplinado. Pwedeng available ka, pero hindi ka obedient. And that is how we lose the battles. Now, this is something that we need to do right now. Tatayo po tayong lahat. Ito yung action na kailangan natin gawin ngayon.
Unang-una, we need to reclaim our identity. You are a soldier of God. You need to fight for the victory Christ has already won. Pangalawa po, we need to go back to discipline. Ayusin mo na yung spiritual life mo. Ayusin na natin yung disiplina natin sa sarili natin. We need to make sure that we are controlled natin yung sarili natin, yung katawan natin, at lahat ng nasa paligid natin. Pangatlo, we need to remove any distractions na nasa paligid natin. Focus on the mission bilang isang Kristiyanong sundalo. And lastly, we need to choose obedience. May mga pagkakataon na kailangan mong sumunod kahit hindi madali. Na kailangan mong sumunod kahit hindi komportable. Kailangan mong sumunod kahit hindi convenient. Kailangan mong sumunod kahit against pa sa gusto mong lahat ang pinapagawa sa iyo. And that is being a soldier. Kapatid, this battle is not about you. But this battle involves you. This battle, hindi po ikaw ang magsasabi ng panalo dito. Pero kasama ka sa dapat panalo dito. So, ngayon, before we sing this song, pwede ba ngayon, let's take a time na humingi ng tawad sa Panginoon. Come on. When you close our eyes right now, ikaw mismo ngayon, ask for forgiveness. Kung alam mo na marami kang hindi na panalunan na battle sa sarili mo. Kung alam mo na may pagkakataon sa buhay mo na tinanggal mo ang pagiging identity mo bilang sundalo. Kung alam mo na maraming oras kang hindi disiplinado. Kung alam mong maraming oras kang distracted. At kung alam mong maraming oras kang hindi naging obedient sa Panginoon at sa mga taong tinatawag niya para sundan mo. Please ask for forgiveness right now. Come on. Panginoon, patawarin mo kami. Panginoon, patawarin mo kami kung nangunguna pa rin ang aming flesh, ang aming karnal sa mga bagay na dapat ginagawa namin bilang sundalo. Patawarin mo kami kung wala kaming disiplina spiritually, O Lord, even physically, Lord. Patawarin mo kami kung palagi kaming mahina, Panginoon. Kung palagi kaming immature, O Lord. Kung palaging nangunguna yung immaturity sa amin, Panginoon. And Lord, patawarin mo kami kung naging casualty kami sa digmaan na ito, O Lord. But this right, Lord, galing sa mga bibig namin, Panginoon, there will be miracles from the authority of Jesus, O Lord. Galing sa aming mga bibig, there will be battles won, O Lord, sa aming mga sarili. Lord, you are our champion. And we are not fighting for this victory. We are fighting from the victory of Christ. Panginoon, we declare the victory of Jesus. Alam namin, Panginoon, ngayon ang kalaban namin ay ang aming mga sarili. Ang laban namin ngayon ay ang isa buhay, ang panalo ni Jesus. Ang laban namin ngayon ay ang lakaran, ang buhay Kristiyano. Lakaran, ang buhay Espiritu dito sa lupa. So as we sing this song once more, declare right now. Yes, Lord. Come on. Declare right now sa lahat ng nagdi-declare right now that I am a soldier of Christ. Come on. Raise your hands right now. Extend your hands to heaven and declare right now, Panginoon, sa pagbukas ng aking mga bibig, miracles will start to break out. There will be victory, O Lord. Yes, O Lord. Sa kapangyarihan na binigay ni Jesus sa akin bilang Kristiyano, we declare victory sa laban na meron ako sa akin
sarili. Hope comes crashing Yes, O Lord. down. I have the authority. Declare right now. Jesus has given me. And when I open up my Sa pagbukas ng mouth, aking bibig, Panginoon. miracles starts breaking down. Victory. I have the Will happen, O Lord. Sa authority. ngalan ni Jesus. Come on. Jesus has given me. And when I lift my voice and shout, Once more. Declare right every now. wall Yes, comes O Lord. crashing down. I have the authority. The power of Christ in my life. Come on. Jesus has given me. And when I open up my mouth, miracles comes breaking out. I have the authority. Jesus has given me. You are my champion. Jesus. Giants We are walking in your victory right now. Undefeated. Every battle you won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place. I'm defeated with the one Yes, who's Lord. conquered all. There is a call to action that needs to happen right now. Sa lahat na narito, na tinatanggap mo ang identity mo bilang sundalo ng Panginoon, come here in front. Kneel in front of the cross. Ikaw na sundalo ng Panginoon. Ikaw na tinatanggap ang identity mo bilang sundalo. Lumapit ka sa harap ngayon. Come on. Kneel and be commissioned by Christ right now. Come on. Lord, hindi na ako mamumuhay ng talunan. I will live as a soldier of Christ. I will live as someone with the victory of Christ. Come on. You can also just be on your knees sa iyong upuan right now. Ikaw na tumatanggap ng identity mo bilang sundalo ng Panginoon. You are hereby commissioned by Christ to fight the battles and won the victory of Christ sa buhay mo at sa lahat ng buhay na nasa paligid mo. You are hereby commissioned by Christ to make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And this is a promise from Christ. This is the mission order. But I'm telling you right now, there is one thing different sa isang sundalo ng Panginoon. Dahil sa dulo ng ating mission order, there is a love letter from Jesus saying, I will be with you through all the battles you will be facing. Lord, sabayan mo ako manalangin ngayon. Panginoon, tinatanggap namin itong komisyon na binigay mo sa amin. We accept our identity as a soldier of Christ. And we declare right now, O Lord, every battle that we will be facing, O Lord, has the victory of Christ. Panginoon, lahat ng battles sa depresyon, lahat ng battles sa aming sarili, lahat ng battles sa sakit, Panginoon, lahat ng battles sa generational poverty or sickness, O Lord, lahat ng battles, O Lord, na meron kami sa aming tahanan, trabaho, o paaralan, O Lord, we declare the victory of Christ, O Lord. And Panginoon, kami ay lalakad bilang sundalo sa loob at labas
ng iyong simbahan. And we declare and we seal this prayer, O Lord, with the mighty name of our commanding officer, our Savior, our leader, sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Right now, here's the last challenge before we sit down. Mamaya sa ating life groups, alam mo na ngayon ang mga battles na kailangan mong harapin at huwag nang takasan. So discuss it with your mentors, with your life group, with your leaders. Ano yung mga battle na alam mong kailangan mong harapin ngayon sa iyong sarili.